Hello mga bibi ko. Kumusta kayong lahat dito? O ikaw na nanonood, kumusta ka naman? Mukhang nakasimangot ka na naman dyan. Ay nako, habibi ko. Huwag mong sirain ang araw mo. Halika na't panoorin mo na naman ito at ipapasyal ka dito. So, anyway, mga habibi ko, ito na pala yung karugtong ng aking buhay sa kabilang ibayo. Hanapin na magatang Bernie's Journey. Tara na ulit guys at maupo ka lang dyan, relax ka lang habang ikaw ay papasyal ko sa lugar na di ko inaasahang mapupuntahan ko. At bago natin simulan, shout out muna sa lahat ng mga followers at non-followers. Maraming salamat sa inyong support. So, yan na for today's video guys, mga habibi ko. At ayan na nga, nakapag-impake na ako. Medyo mabilisan na kasi. Habol-habol na talaga ako sa oras kasi bago kami umuwi nito, gumala muna kami. Tapos syempre, pagod na, wala ng oras. Kaya unti-unti ko at wala nang panahon kumuha ng ginagawa ko kaya. Andito na tayo sa daan guys, nasa expressway ng Desierto at muli na naman nating masisilayan si Pyramids. Papunta sa bahay ng amo ko at papunta sa airport talagang dito po ang daanan kaya masisilayan po natin muli siya. Ay, biglang na-high blood si Amo dahil inilusot kami ng driver dito sa traffic na lugar. Hindi, sa totoo lang, paalis pa lang kami. Mainit na ulo ni amo dahil late na po yung driver na dumating. At siguro narindi rin yung driver. Medyo may pasaway kasi ata kaya lalo niyang binagalan yung pag-drive at dinaan kami talaga sa first time ko rin makita tong lugar na to. Thank you Lord, andito na tayo. Welcome to Cairo Airport ulit. Nakapasok na tayo. Guys, habang tumatakbo ang sasakyan, si Amo tumitindi ang galit. Dahil ramdam ko parang late na kami, may iwanan kami ng flight. At ito na nga, papalapit na tayo ng papalapit dito sa ating destinasyon at muli na naman nating iwanan ang Egypt, Cairo. Cairo, Egypt pala, baliktad. Pinabaybay na rin po namin papasok itong airport ng Egypt. Napapansin niyo ba guys? Ang ganda diba? Yung kanilang street light ay talagang makikita mo ahas yung kanyang bakal na pagkakagawa. At sa ilang sandali na lang, unti-unti na tayong papasok. Talaga hindi na mapipigilan ang pag-uwi papuntang Jeddah. At habang papalapit, lalong bumibilis ang takbo ng tibok ng puso ko. Ay, kutob pala guys kasi naiwanan na ata talaga kami sa flight. At kung napapansin nyo guys, dito kami umikot pala sa may kanilang arrival dahil nire-renovate pala ang kanilang airport. At itutuloy natin mamaya, update ko kayo kung ano ang pangyayari. At ito na nga guys, di nagkamali yung aking kutob. Naiwanan po kami ng flight. Sorry guys, dahil talagang di ko na nakuha ng detalyong sa loob namin dahil si Amo wala na talaga siya sa mood. Dahil talagang si Amo wala na sa mood, nainis na. At ito, nag-check-in kami sa may malapit na hotel sa airport. At nakapagpalit na rin sila Amo dyan at nauna silang bumaba sa akin. Pinapasunod na lang ako pagkatapos kong ayusin ang mga gamit namin. Pero natapos ko na yung paggawa sa trabaho ko dyan. Kaya yan na, napapatimpla na tayo ng kafe. At ito na, ginabi na tayo. Tanaw ang labas. At bababa na rin ako. Susundan ko na lang si Amo. Andyan kasi sila.
At ito na nga, bumaba na tayo dahil sabi ni Amo, pagkatapos ko may ayos ang kanilang mga gamit ay sumunod ako sa kanila. Tara na mga habibi ko at baybayin na natin kung anong meron doon sa loob. At ito na nga, surprise, may pumasok sila dito sa may tea bar, coffee bar kung tawagin sa kanila. At may shisha. Cafe pala, cafe. Nasinti tayo. Kaya, nawain niyo na ako, guys. Wala akong alam sa mga ganitong bagay. Kaya inisinti tayo. Inisinti ba? Hindi, sa totoo lang, guys, si Amo, kung nasaan siya, pinapasunod talaga ako. Hindi niya ako pwedeng paiwanan mag-isa dun sa lugar na kung saan lang ako mag-stay. Kaya, lahat po ng nakikita nyo ay nasa likod ko lang po si Amo. Alam din po niya na kumukuha ako ng mga, alam niyo na, Pinoy tayo eh. Mahilig tayo kumuha sa mga ganyan. Kaya, syempre, minsan lang ito mangyari sa buhay ko. Kaya, sinusulit ko rin. Kaya, intindihin na ako. At enjoy lang habang nanonood. O, diba? Sabi ko, nasa likod ko lang si Amo. Nispatan ko sila ng camera. At nagkataon din na ito, may celebrate ng kanyang karawan. Yung sumasayaw na maganda, Egyptiana. At, palaban kaya dyan si Amo. Okay na rin at nalibang at nawala ang kanyang pagtaas ng kanyang Temperatura. yung kanyang pagkainitin ay napalitan ng kasiyahan, kaya natuwa na rin ako at nalibang. Sanay sila Amo sa ganito kasi talagang mga amo ko naga-out of town. Ano ba yan? At yung mga bagay na hindi ko na-experience, ay laking pasalamat ko kay Amo dahil sa kanya, na-experience ko nang hindi ko naman inaasahan na ganito ang madadatnan ko. At lagi pa rin akong nagpapasalamat dahil kahit paano, yung mga ganyang kalagayan, isipin mo, siniswerte ka kahit na mahirap, pero hindi ko na iniisip yun. Ang iniisip ko lagi, ini-enjoy ko yung mga bagay na hindi ko nararanasan para hindi ako mabibigitan sa lahat ng mga trabahong ginagawa ko. Ganun kasi ako guys, magdala ng trabaho. Ayoko yung dinidibdib ko yung trabahong napasukan ko. Ini-enjoy ko siya para magaan para sa akin ang lahat. Oo, nakikita niyo parang hayahay lang, di ba? Pero hindi po yan ganun kadali. Marami na po akong paghihirap dyan na dinaranas. At pag-intindi sa amo ko na moody, Parang ako, pag nagalit siya, magagalit din ako. Di ba? Magagalit siya sa akin ng walang kwentang bagay. Di magagalit din ako. Bakit? Siya lang ba marunong magalit? Marunong din ako. sa totoo lang, mabait ang amo ko. May pagkamatari lang tignan, pero madali lang naman sakyan ang kanyang katarayan, di ba? Andiyan din kasi yung pagkakataon na sinusubukan tayo. Pero, huwag kang sagot ng wala ka sa lugar. Kailangan, ilugar mo. Basta gawin mo yung best mo sa trabaho, wala kang ginagawang laban sa kanila. Mabait yung mga yan. Makuha mo ang loob nila, mabait sila. Sa huli, subukan mong umayaw sa kanila. Kung wala kang alam na ginawa para sa kanila na mali, asahan mo, ikaw pa rin ang pipiliin nila. At sa wakas, at the end of the day, tapos na rin ang aming 24 hours na pag-stay sa hotel na ito. Maraming salamat Novotel. Ang ganda ng lodging nila. At ayun na nga, while waiting si Amo, dahil kami ay mag-check out na at diretso na sa airport. Just a few minutes, sa airport na tayo, later on.
Tara na sa airport. Tuloy na ang flight, guys. Kami ay paalis na patungong airport. Mula sa hotel to departure na po tayo. At ito na nga po, hindi na mapipigilan ang aming pag-flight patungong Jeddah. Mula dito sa Cairo to Jeddah na po ang aking destination. At na-reach na rin po namin ang departure. Bali, naghahanap na lang na mapagparkingan ang driver. Ito yung flight namin na nagkagulo, kaya see you sa airplane na tayo, guys. At anyway, mga habibi ko, bago po magtapos ang ating maiksing travel, lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang support. Bye muna dito sa AG for now. Abangan po ang aking next travel destination, Egypt to Jeddah. Isa na po tayo, guys. Ingat po tayong lahat. Have a nice day and God bless us all. Bye!